May mga taong tahimik magmahal sa Diyos. May mga taong mahinahon sumunod. At may mga taong mainit ang dugo. Diretsahan, palaban, mabilis mag-react, mabilis magalit, mabilis masaktan. Isa sa kanila, si James, na tinatawag ding Santiago. Kasama ang kanyang mga kapatid na si Juan, tinawag sila ni Jesus na mga anak ng kulog. Hindi dahil tahimik sila, kundi dahil maingay, mainit at palaban ang kanilang espiritu. At kung minsan, ang mga taong may pinakamalakas na apoy ang siyang gustong gamitin ng Diyos. Si James ay isang mangingisda, sanay sa alon, sanay sa hirap, sanay sa pawis. Kasama ang ama niyang si Zebedeo, kasama ang kapatid niyang si Juan. Isang araw, habang inaayos nila ang lambat, dumaan sa Jesus. Isang tingin, isang tawag. Sumunod kayo sa akin. Walang mahabang paliwanag, walang pangako ng yaman, walang kasiguruhan ng ginhawa. At iniwan ni James ang bangka. Iniwan niya ang lambat. Iniwan niya ang kanyang ama. Patunay na ang tunay na pagsunod ay laging may iniiwan para sa mas dakilang layunin. Hindi perpekto si James. Mainit ang ulo, mabilis mag-react, at hindi marunong magtimpe. Isang araw, tumanggi ang isang nayon ng Samaria na tanggapin si Jesus. At si James, puno ng galit, at nagsabi, Panginoon, ipatawag po ba namin ang apoy mula sa langit upang tupukin sila? Isipin mo yon, isang alagad gustong magsunog ng bayan, at siniway sila ni Jesus dahil hindi lahat ng galit ay katwiran at hindi lahat ng tapang ay kalooban ng Diyos. Sa kabila ng kanyang init ng ulo, si James ay kabilang sa tatlong pinakamalapit kay Jesus. Kasama sina Pedro at Juan. Nakita niya ang muling pagkabuhay sa anak ni Jairo. Nakita niya ang transfiguration kung saan nagliwanag si Jesus sa harap nila. Narinig niya ang tinig ng Ama mula sa langit. Siya ang patunay na hindi tinitingnan ng Diyos ang kahinaan mo para layuan ka. Ginamit niya ito para ilapit ka, at habang lumalalim ang kanyang karanasan kay Jesus, unti-unting hinihilom ang kanyang apoy. Isang araw, lumapit ang kanilang ina kay Jesus. Ipaupo mo po ang aking mga anak, ang isa sa kanan at ang isa sa kaliwa mo sa iyong kaharian. At si James, kasama ang kapatid niya, ay pumayag. Pangarap nila, posisyon, karangalan, kapangyarihan. Pero ang sagot ni Jesus, kaya ba ninyong inumin ang saro ng aking iinumin? Hindi nila alam na ang saro na iyon ay ang krus. Madalas, gusto natin ng korona pero ayaw natin ng krus. At sinabi ni Jesus, ang dakila sa inyo ay dapat maging lingkod. Dumating ang gabi ng pagkahuli kay Jesus. Si James, kasama ng iba, ay tumakas. Ang apoy na gustong magsunog ng bayan ay natakot sa bantay. Minsan, ang tapang natin ay nauubos kapag dumating na ang tunay na panganib. Matapos ang pagkabuhay na muli ni Jesus at ang pagbaba ng Espiritu Santo, si James ay hindi na ang dating James. Ang dating palaban, naging mapagpakumbaba. Ang dating mainitin, naging matatag. Ang dating ambisyoso, naging masunurin. Nangaral siya, nagturo siya, at naglingkod siya. Hindi para sa pangalan niya, kundi para sa pangalan ni Jesus. Dito natin nakita na kapag hinipo ka ng Espiritu Santo, ang dating kahinaan mo ay nagiging lakas mo. Dumating ang pag-uusig. Si Haring Herodes ay nagutos, dakpin si James. Walang record ng kanyang pag-iyak, walang tala ng kanyang paghingi ng awa. Ang lalaking dating gustong magsunog ng bayan ay handang mamatay para sa Ebanghelyo. At siya ang kauna-unahang apostol na pinugutan ng ulo. Tahimik, matapang, buong pananampalataya. Paalala na ang tunay na pagbabago ay nakikita kapag handa ka ng ibigay ang lahat kahit ang buhay mo. Sa panahon ngayon, maraming James ang nasa simbahan. Mainit ang ulo, mabilis mag-react, palaban, sensitive, may apoy.
pero hindi pa nahuhubog. Pero gusto kong malaman mo na ang apoy mo ay hindi aksidente. Hindi ka ginawang emosyonal ng Diyos para manakit. Ginawa ka niyang emosyonal para magmalasakit. Hindi ka ginawang palaban para makipag-away. Ginawa ka niyang palaban para ipaglaban ang katotohanan. At kung hinahawakan ka ng Diyos ngayon, huwag kang magreklamo dahil ang apoy na iyong nararamdaman ay hinuhulma niya upang maging ilaw. At balang araw, tulad ni James, ang buhay mo ay magiging patotoo. Hindi naging madali, pero naging tapat ang Diyos.